Guys, again, TV5 ako nanonood katatapos lang ng Q&A and so far, so good sa question and answer. It's Davao versus Annabel McDonnell. Maganda yung sagutan ni Annabel tsaka ni Davao. Wala pa akong kaalam-alam ngayon. Wala akong idea. Walang mga nag-update na mga nasa Araneta. Wala sa mga pageant pages. Walang nag-spoil. Pero kayo dyan, ini-spoil nyo. Ayan, ang dami na. Kathleen daw, second. Ini-spoil nyo si Davao at si Annabel na nanalo. Pero yun nga, after the Q&A, it's Annabel McDonnell versus Katrina Johnson. Yes, late po sa TV. Team bahay lang po kami, kaya late po kami. Kaya kung, ayan nga, sinasabi nyo ngayon dyan sa live na si Globe ay si Annabel at si Katrina ay si MI. Yun din po yung nakita ko after the Q&A. Ay, in fairness ayun yung nasa fearless forecast ko Annabel tsaka si si Katrina. Galing. Anyways, yon, tingnan natin kung tama yung ini-spoil nyo dyan after nitong commercial break. Kasi nasa TV5 ako. Katatapos lang daw ng pageant, sabi ni Jen. So, tapos na yung mga nasa Araneta. Okay? So, yeah. Anong question nyo dyan? Question. So, guys, kung may question kayo dyan, i-type nyo lang kasi ako, mag-aabang pa lang ako ng formal announcement dito sa TV. Ayan, sabi ni Martu, Annabel daw. Ano nakuha ni Annabel? Pero in fairness sa sagutan ni Annabel, ang ganda na sagutan ni Annabel, very natural. Kasi sawang-sawa na talaga ako dun sa mga very scripted. Halatang-halata mo kung sino yung mga nasa scripted na side. Yung talagang very scripted ang sagutan. Nakakairita na, ang sakit-sakit sa tenga. Kaya natuwa ko dun sa sagot ni Annabel na dadalang ng dada, buga lang ng buga, bala ka dyan. Kung anong sabihin ko, yun lang, buga lang ng buga. Kaya napaka-refreshing sa tenga. Same with Katrina Johnson. Ganun, mga hindi templated yung sagot nila. Talagang buga lang ng buga. The rest, mga templated, scripted, ang sakit sa tenga. Kaya, pinahawak kasi ng mic si Annabel Kaya, yun, makukuha na talaga yung Globe kasi pinahawak ng mic. Nasa farewell walk pa lang ako ito. Guys, marami na nag-i-spoil dito sa live na si Annabel daw ang Globe at si Davao daw ang MI. Aabangan natin yan. Sa mga timbahay po, alam ko, hindi pa natin alam. Hindi ko pa rin alam. Ini-spoil nyo lang. Abangan natin kung totoo yung mga ini-spoil nyo dyan. Ayan, sabi ni Caris, second daw. Second, Kaya Spenido. First, runner-up, Dalia, Annabel Globe, and Katrina International. Ganyan-ganyan po yung fearless forecast ko. Katrina Johnson versus Annabel McDonnell versus Dalia Varde. Na-predict ko siya. Actually, kung ayan yung pumasok, na-predict ko siya. Ang galing. Na-predict ko siya. Oh my God. Pakita nyo po. Farewell walk pa lang ako. Nasa farewell walk pa lang ako. Pack yung age limit sa MI. Pasok pa rin naman si Katrina Johnson sa MI. Ayun nga lang, nasa sad na edad. Sagada na edad na. Guys, yung mga thoughts kay Tarlac, thoughts kay Pampanga, sagutin natin mamaya ha. Tapusin lang natin tong kasi farewell walk pa lang ako Hindi ko pa nga alam kung sure yung mga sinasabi yung si Davao na talaga yung nanalo. Kasi Abel. Ayan, sure na daw na si Jen. Yan, sabi ni Jen, sure na daw. Okay. Sabi ni Jen, sure na daw. Edi spoil na natin. Ang second runner-up daw po si Siargao, si Katrina Spenido. First runner-up, Dalia Varde, Catab Las Piñas, Globe, Annabel McDonnell, Iligan City, and ang Miss International, Davao Region. Katrina Johnson, finally, binigay na kay Katrina Johnson. And deserve naman din ni Katrina Johnson kasi kung Q&A ang pag-uusapan, wala pong butas ang Q&A ni Katrina Johnson. Performance, wala ring butas. Kaya nga dun sabi ko rin sa mga content ko ng mga nauna, sabi ko si Katrina Johnson talaga yung top performer. Siya yung Mirna Esguerra at Angelica Lopez this batch. And yun, evident siya kanina kasi may winning glow talaga si Katrina Johnson. Actually, dalawa silang may winning glow. Ayan, tatlo. Si Annabel, si Dalia, tsaka siya. Pero mas evident yung winning glow ni Annabel kanina Pero talaga nag-perform kasi talaga to si Katrina. Pati sa Q&A niya. Kaya kung si Katrina talaga yung nanalo, then hindi nyo talaga siya makikitaan ng butas kung bakit siya yung nanalo. Sige, abangan natin. Gusto ko makita yung mismong crowning moment kasi team bahay lang naman ako. So, late po kami dito sa bahay.
Ben, nahulog daw si Myrna. Ayun ang sabi dyan sa live. Nahulog daw sa farewell walk. Don Tony, sayang Tarlac ma. Hindi na ace ni Tarlac yung yung Q&A. Tsaka kahit ma-ace ni Tarlac yung Q&A, mahirap kalaban si Katrina Johnson tsaka si Annabelle. Yung dalawang yun ang mahirap kalaban. Kailangan mong patumbahin muna yung dalawa. Kaya kahit na-ace nila, mahirap pa rin kalaban yung dalawa. Ayan, sabi ni Medj, nakita niya daw sa stairs na hulog. Nakita ko nasa stairs na hulog. Davao is in control, sabi ni Hates Me. Totoo, very tsaka very natural siya. Hindi pilit. Si Katrina kanina. Parang kung anong mangyari, yun na yun. Basta gusto ko yung Q&A nila ni Annabelle tsaka Katrina kasi mga hindi sound scripted. Ayan, alas 12 na daw, sabi ni Nate C. Kanina pa po namin alam yung winner sa lahat ng mga viewers. Yes, it's Davao. MI. Siyempre, hindi ko naman siya napanood. Di pinapanood ko pala ngayon. Guys, kanina pa nga ako dito naka-live. Kanina ko pa po sinasabi na na-predict ko po sila lahat. Perfect po ang prediction ko. Na-predict ko po actually itong apat na kasi top 5 po si Siargao, si Las Piñas, si Iligan. Actually very accurate. Davao Province yung number 1 ko. Sumunod ko number 2 Iligan City. Number 3 ko number 3 ko Las Piñas. Tapos si number 4 ko kasi si McClelland. Tapos number 5 ko, yun na nga, si Kathleen Espinido. Si McClelland yun na elbow. But yeah, yun nga po, Davao Provinces na Binibining Pilipinas International 2025. So finally, binigay na siya kay Katrina Johnson and wala po, ayun sabi ko rin kanina, walang butas ang performance ni Katrina Johnson. As in, kay Katrina Johnson talaga siya. Same with Annabelle McDonnell. Hindi lang talaga maibigay kay Annabelle McDonnell yung top crown kasi talagang inilaan siya kay Katrina Johnson. Any question? Sabi ni Bigo ID Lily, perfect ko din yung mga placement nila. 'Di ba? Mahirap siyang i-predict this edition, pero at the same time, madali namang i-predict or parang kaya mo naman makita kung sino yung magpe-place. Kasi nga nakita naman sa performance. Question, very Barbie daw talaga si deserve mag-MI talaga. So finally, masaya ako kay Katrina Johnson. Yung new crown, guys, sino ba naman kasi nagsabi sa inyo may new crown? Guni-guni lang natin yon, di ba? Sabi natin, guni-guni lang natin na may new crown. Wala namang kinonfirm yung organization na may new crown. Di ba? Di po ba mag-overage si Katrina? So, yung 28 years old, yun yung sagad na maximum age requirement sa MI. So, nasa sagad na siya na age. Wala namang kaso yon na nasa sagad siyang age. So, ang catch doon, ang MI nga for use, pagdating sa mga overage, hindi nga daw sila nagkakaroon ng mga overage. Again, sa mga hindi pa alam ang winners, yun na nga po, inantay ko na lang ngayon yung crowning. Kasi timbahay nga tayo, hindi naman natin nakita yung paano yung eksena nila, paano sila nagulat nung tinawag sila. So, yun yung inaabangan ko ngayon. Who's your El Tocuyo? El Tocuyo. Si Janet Reyes siguro. Si Janet Reyes, binibinan, kasi pumapasok si Janet Reyes sa mga hotpicks eh. Nakita ko siya sa mga hotpicks ng karamihan actually. Nandun siya. Tsaka si Janet Reyes, yun nga, malaki yung sa kanya. Kasi, nag-represent siya ng country natin internationally, tapos siya yung nanalo. Tapos, eventually, yun, wala siya. Sobrang emotional daw ng dalawa. Ayun nga yung gusto kong makita na yun. Kaya, yun nga, nakatutok ako. Jobbert, hello. Happy ako kay Annabelle. Same din with Annabelle McDonnell. Kasi parang revenge na rin niya yun. Revenge sa lahat na nangyari sa kanya, especially dun sa local pageant na sinalihan niya. Then, eto tayo ngayon. Miss Globe ka. Sobrang emotional po nilang dalawa. Yes. Tsaka masaya ako kasi tama yung fearless forecast ko. Minsan lang ako mag-post na nakalagay fearless forecast, tapos lahat sila tama. Lakas ni Annabelle mag-crown siya for sure. Mag-crown siya for sure sa Binibining Pilipinas Globe. Or I mean sa Miss Globe mismo. Oo, kaya niya yun. Talaga si Annabelle, no? Basta pahawakin mo ng mic.
Nakakatakot talaga siya pag pinahawak mo ng mic. Kaya dapat di talaga siya pinapahawak ng mic. Oksana si Dahlia. Sabi ni John, Oksana si Dahlia kaso medyo na evil eye. Ay, oo, totoo to. Kasi parang nandun na si Dahlia eh. Yung momentum nasa kanya, especially yung nakuha niya yung swimsuit. Yun na yun eh. Parang favorite na siya eh. Kahit timo, hindi long-legged. Pero nakuha yung swimsuit kasi nga nadala sa muka. Parang yun na talaga eh, parang kung nag-perform pa, ibibigay sa kanya yung MI eh. Kasi sabi mo nga na evil eye. Yun nga, medyo na-choke ang bagets. Mukhang nene. Yung kay Annabelle, since yun nga, half-is nga kasi sa Annabelle, mas evident yung mature side. Kaya, nagmumukhang matured kahit mas bagets si Katrina sa kanya. Ayun nga, pwede daw si Dahlia sa Miss Earth. Isa rin kasing kay Dahlia, height talaga eh. Weak point niya talaga yung height eh. Kaya baka kahit gustong iakyat si Dahlia, hindi maiakyat gawa ng height. Pero okay na yun sa kanya nag-first runner-up siya. Ang laking exposure na yun. Tsaka nakuha niya yung swimsuit. Ibig sabihin siya yung favorite ng una. Pero hindi na maiakyat. Yan, nasa announcement of winners pa lang ako. Tingnan ko lang yung mga expression nila. Ito ang hindi ko guys magets. Hindi maganda yung Q&A ni Kathleen Espenido eh. Compared dun sa iba, like Beatrice Maclellan. Si Beatrice Maclellan kasi maganda yung sagutan. Normal lang din. Normal yung bugahan. So, compared Kathleen Espenido, kung pipili ka ng second runner-up, hindi ko alam kung saan nahugot yung mga scores ni Kathleen. Siguro ganda na din, no? Ganda ng mukha overall. Kasi compare kay Beatrice Maclellan, kung isa second runner-up mo si Kathleen talaga yung ka-second runner-up. Kahit hindi maganda yung sagutan. Tsaka syempre, artista nga din. Yung clout. Ayun. Kaya happy na rin ako kay Kathleen. 36. Nakakatuwa talaga si Dahlia. Hirap talaga talunin ito ni Dahlia. Yung gantong ganda, mahirap talaga ito talunin. Tapos nag-gown pa ng ganito. Kung wala lang talaga si Annabelle o kaya si Katrina Johnson, si Dahlia talaga eh. Dalawang artista at dalawang Mindanao daw, sabi ni Ruch. Yeah. Ang ganda talaga ni Dahlia. Height lang talaga yung kulang sa kanya. Diyan ko lang reaction ni Annabelle ah. Alam na namin kung sino nanalo. Sayang din si Andy Mesa. Sayang din si Andy Mesa. Plakado si Andy Mesa eh. Very emotional pala si Annabelle nga. Oh. Very genuine. Bagay naman talaga si Annabelle sa Globe. Bagay talaga siya. Globe talaga yung hulma niya. Siya yung mga Globe na tisay. Last budget na kaya ni Demesa. Ayun ang hindi ko alam. Pero, maganda yung yung naging journey niya dito. Maganda yung mga nilabas niya, ganyan. Kanina sa evening gown, ang galing-galing niya. Yung parang wala ka rin maipintas kung si Andemesa din. Kaya nga parang sayang din eh. Tinan ko lang yung reaction ni Katrina ha. Medyo kahulman siya. Ay, oo, totoo, Nazi. Annabelle McDonald and Maureen Montaigne sila yung mga tisay na Globe. Kasi di ba normally, sabi natin, mga morena, pag Globe, morena, ganyan. Pilipinang Pilipina. Ayun, sila yung mga tisay na Globe. Si Joanne Turnley, okay din to eh. Ang ganda ni Kat talaga. Maganda rin talaga si Kat. Finally, Katrina Johnson.
Sayang yung number 12, parang deserve niya kahit runner-up. Si McClellan ba, Bernice? O yun nga, napag-usapan namin yan kanina. Sabi ko, kung pumili kanina ng second runner-up, Espenido versus McClellan, bakit hindi si McClellan? Siguro nadali sa ganda. Sa overall. Overall, kasi si Espenido, maganda talaga yung kabuuan ni Espenido eh. So, kung paglalabanan mo sila, si number 12, tsaka si Espenido. Si Espenido talaga. Kahit sabihin mo nag-50-50 si Espenido sa Q&A, baka doon nadali. Tapos, ang isa pa si McClellan, di naman ganun katangkaran. Kaya, mas pinili nilang second runner-up si Espenido. Sana si Akla ng sa second runner-up or first runner-up. Yun nga, Charbe Fernando, yun nga din yung sinasabi ko. Si Dalia Varde kasi, yun na, nakadikit na yun sa first runner-up or second runner-up kasi nga yung ganda. Mahirap talunin yun, guys. Pag ganda, alam nyo, binibini, ganda yan lagi. Mahilig sila sa mga most facially appealing girls na nira-runner-up. Like last year, Tala. 'Di ba? Tala. Mahilig sila sa ganun, yung magaganda nira-runner up nila. Kaya kung wala ka rin beauty of face, wag ka nang masyadong mag-expect na kaya mo mag-runner up. Kahit sabi mong 50-50 ka sa Q&A, pagdating yan sa binibini, pag 50-50 sa Q&A, basta may ganda ka, kaya mong mag-runner up. Yun yung edge ni Espenido. Tsaka ni Dalia, kaya sila yung nasa runner up spot. Kasi nga yung ganda. Kahit sabi mo nag 50-50 sa Q&A. Pero yun nga, yun, I'm so happy kay Annabelle tsaka kay Katrina kasi yun naman din yung gusto natin simulat sa poll, Annabelle McDonnell, Katrina Johnson. Jan, Dalia Varda, sana bumalik, sayang talaga nandun eh. Yes, yun nga, sabi ko rin kanina, in favor lahat ng una kay Dalia pa lang kasi nakuha niya nga yung best in swimsuit. Pero yun nga, sabi mo nga, ikaw ba yung sabi na evil eye pagdating ng Q&A? Actually, tagang yung una pa lang sabi ko, baka biglang si Dalia Vera. Yun nga, hanggang sa nagkaano-ano sa Q&A. So yun, ano pa mga comments nyo? Thoughts for Andemesa. Ito, Charber, na sabi ko rin kanina, nang hinayang din ako kay Andemesa kasi ang ganda na ng performance na pinakita niya kanina. Ito na yung solid na Andemesa. Sa evening gown, ang galing-galing niya. Umiikot-ikot pa siya doon, di ba? Ang ganda ng gown niya, ng styling niya. Pero yun nga, nandyan si Annabelle kasi tsaka si Katrina Johnson. Si Dalia Varda nandyan pa. Mahirap talaga sila patumbahin. Sana wala yung tatlo. Kung wala yung tatlo, kayang pumasok na Andemese. Yung age ni Katrina, guys, again, wag na kayong mag-worry sa age. Kasi yung age ni Katrina, pasok pa naman next year. Magto-28 pa lang si Katrina sa January. Ang maximum age requirement ng MI, 28. By November, 28 pa lang si Katrina Johnson. So, pasok pa. Sagad na nga lang. Ilan taon na si Katrina ngayon? 27. Kaka-27 niya lang yung January. Ang rule ng MI, dapat by November, 28 ka na. So, sakto lang si Katrina, 28. Sagad na nga lang. Hindi daw maigay ang binibini Pilipinas this year. Buti ang lalakas ng pinadala nila internationally. Oo, malalakas, no? Kaya magiging kaabang-abang. Like, kunyari, Annabelle McDonnell. Iba yung magiging ingay ng Miss Globe ngayon. Ngayon pala yung Miss Globe, no? November. Kasi si Annabelle, yung ipapadala. And panigurado tayo mga pageant fans, abangan natin yan. The next year, Katrina Johnson. Isa pa yun, aabangan din natin. Kasi Katrina Johnson. Abangan pa rin naman natin si Mirna ngayon. Pero yun nga. Para sila malalakas. Tinir natin ubra yung ganun, yung huli na, yung sabihin, tama, na hindi ang binibini pang pagkakataon. Diba? Ayun. Pag hindi umubra si Mirna ngayon sa MI, ibig sabihin, wag matigas talaga ang ulo. So, buti na lang talaga, lumihis na ulit ngayon ang binibining Pilipinas. Binasag na yung pagkokorona ng mga hindi naman prototype ng MI. Parang MUPH lang, puro frontrunners lahat. Kasi Weeby, kasi itong mga frontrunners na to, sila din yung mga nag-perform. Guys, itong mga frontrunners na to, sino pa ba yung... Itong mga frontrunners na to, aside dyan sa apat na yan, sino ba yung mga nag-perform pa? Diba sila lang din naman?
Kahit naman ako, ito din yung mga nasa sa predi ko kasi sila din yung performers simula nung press presentation. Ba't walang live? Wala eh. Pero yun, nakanood naman tayo eh, kahit delayed. McClelland. Ayan. McClelland. Ayan, Math Earl. Guys, ayun na nga po ang thoughts ko kay Beatrice McClelland. Performer si Beatrice McClelland ever since, kahit nung press presentation, simula nung press presentation. Performer yan, nasa top 4 ko pa nga yan eh, sa Fearless Forecast. Tapos kanina, maganda naman yung performance niya sa evening gown, sa swimsuit. Nanalo pa siya ng special awards. Okay yung Q&A niya. Yung Q&A niya hindi scripted, hindi tunog scripted. Maganda yung salitaan. Hindi masakit sa tenga kasi 'di ba sabi ko nga kanina iba masakit sa tenga. However, naging problema talaga ni Beatrice McClelland, face card. Mas face card yung mga pumasok sa runner-up. And sabi ko nga kanina, Binibining Pilipinas, face card talaga sila ever since. Mas gusto, naglalagay sila ng mga runner-up girls na face card. Ganun sila. So, baka yun yung naging dahilan. Although maganda naman si Beatrice, pero compared dun kay Dahlia, tsaka kay Espinido, si Espinido tsaka si Dahlia talaga, face card. So, yun yung nilamang ng dalawa. And syempre, second runner-up lang naman. Siguro kung may third, fourth, malay mo pumasok si McClelland. Tapos, actually performer si McClelland eh. Pwedeng ilagay siya sa MI eh. Pero si Binibining Pilipinas, hindi na nga sumagal ulit. Hindi na sumugal na basagin natin ang prototype, ganyan. Kaya, kung sino yung gusto na madla, yung crowd favorite, tas magaling naman, edi yun yung pinanalo nila. Para wala nang away. Naalala nyo kay Angelica Lopez dati, di ba? Pwede si Trisha Martinez, pwedeng ilagay mo agad si Trisha Martinez. Pero hindi nila ginawa, binasag nila si Angelica Lopez. So, yung naging consequences, unplace. So, yun, ganun yung ginawa nila ngayon. Kasi yun yung gusto ng tao, ilagay na natin dyan. Total, nag-perform naman eh. Yun. Ang ganda ng sagot ni Debesa. Yes po, 0-0 na banggit ko nga rin kanina. Sabi ko si Andemesa, kaya talaga pang i-push. Pero, mahirap na nga talunan kanina si Katrina tsaka si Annabelle. Nagulat daw si Celeste, Dahlia best in swimsuit. Actually ako din paano nyo nakuha yung best in swimsuit kung maliit ka nga, kung hindi mahaba ang bias mo. So malamang ganda talaga. Ganda talaga ni Dahlia yung ano. May isa akong content, sinabi ko dun sa content ko na yung gandong ganda, mahirap patumbahin. So malamang mukha talaga yung naging puhunan ni Dahlia. Nauuna yung mukha lagi, kaya yun napuntusan. Puro perfect ang nag-total, siya yung mataas ang score. Kasi nga guys, mukha talaga, pag maganda mukha mo, mahirap ka patumbahin. Mukha talaga lagi. Kaya kahit kasi hodang maliit ka, matangkad ka, o basta maganda mukha mo. Basta ikaw yung Diyos sa face guard, mahirap kang patumbahin. Ganun lagi yan. Kaya maganda po ba yung camera angle ng Improve? Maganda po, yung Binibini ngayon, nagandahan ako. Stage, LED, ang comment ko lang live, nilayo sa mga pageant fans. Yun lang yung comment ko. Paurong ang Binibining Pilipinas. Nasa digital world na po tayo. Bakit sa TV ni live? Bihira na lang may TV. Kanina ko lang din nalaman na wala pala kaming cable. So, hindi rin ako nakapanood sa TV. Nandito ako nanood sa nagla-livestream sa Facebook via TV5. Wala na pala kaming cable. So, umulan pa. Wala rin kaming TV5. So, ayun po lang. Syempre, kung business nakuha ng TV5 yung rights na ma-air ang Binibining Pilipinas, parang noong 2017, wala kang makikitang footage ngayon ng Binibining Pilipinas 2017 kasi exclusive yung rights nun sa ABS. So, ganun din siya ngayon. Kunyari ako magko-content ako, wala na ako makikita mga video footages kineso. So, wala akong magiging background sa content ko kasi nasa TV5 yung exclusive rights nila. Wala naman sa Binibining Pilipinas YouTube channel. So, yun lang. Yung eksena lang na
hindi na nga kayo maingay sa marketing ng pageant. Bakit nilayo nyo pa ngayon sa mga pageant fans? So talagang hindi ingay yung pageant nyo. Pero nagigets ko rin naman ng Binibining Pilipinas. Siguro sabi nila, hindi nyo nga kami pinopost sa mga social media or hindi nyo nga kami napaingay. Tapos maghahanap kayo ng libreng telecast or blah blah blah. So nagigets ko rin naman ang sentimento nila. But yeah, at least nakapanood naman tayo kahit delayed. Okay na yun. Nasaksihan natin. Kasi kung hindi naman natin yung napanood ng mismong actual, ayan, kanina sa screen, wala rin naman ako masasabi ngayon kasi hindi ko napanood. Kaya okay na rin yun. At least may nasasabi ko ngayon kasi napanood ko. Bakit hindi daw nagpakilala ng live? Yun na ata ang uso ngayon eh, hindi na nagpapakilala ng live eh. Ano na lang, naglalakad na lang, ganyan. Sabi ni Harold, beauty privilege. Guys, ganun talaga, ang sinalihan po natin ay beauty contest. Again, hindi po IQ contest or hindi quiz B. Beauty contest. So, laging mauunang beauty. Kaya yung face card, Diyosa, beauty privilege, yun talaga yun. Wag nating ibahin, wag natin ilihes. Kasi beauty contest po ang ating sinalihan. Kaya, mas aangat talaga pag maganda ka talaga. Actually, dapat Best in EJ yung special awards ni Dahlia. Best in Evening Gown. Actually, oo. Oo, pero kasi baka nabulag agad yung mga judges sa ganda. Kasi di ba nauna lumabas na naka-evening gown, naka-swimsuit eh. Bulag agad. Kaya bulag talaga yung ganda ni Dahlia kahit ng press presentation. Bulag talaga as in, makita mo pa lang yung mukha, hindi mo papansinin na siya. Makita mo pa lang yung mukha niya, hindi mo papansinin na maliit. Yun. Bulag talaga yung ganda niya. Kaya, yun, binigay sa kanya yung swimsuit. Pero wala naman akong kaso doon kasi deserve talaga niya. Wala tayong laban sa ganda. Balik sa Barbihan daw ang BBP. True, sabi ni Vicky. Yun nga yung maganda sa MI ngayon. Sa BBP, bumalik sila sa Barbihang MI. Kasi nga sabi, wag matigas ang ulo. So, binalik nila. Kasi sabi ko kanina, pwede naman nilang koronahan si McClellan kasi kung gusto nilang baliin pa din yung prototype, pwedeng iakyat si McClellan. Pero, talagang dun sila sa Barbie direction. Kahit yung globe nila ngayon, Barbie, si Annabelle. Yun. Sayang si Siargao daw. Hanggang dun na lang kayang iakyat ni Espenido. Buti nga nag-second runner-up pa si Siargao eh. Di ba na-choke nga sa Q&A? Buti nga second runner-up, hanggang doon na lang talaga. Si Pampanga, si Turnley, sabi ni Kay, sayang si Pampanga. Ito, isa pa to. Kung gusto lang talaga ng Binibini mag-crown ng Morena, pwede nilang i-push pa yan si Turnley. Pero kasi nga, gusto ata ng BBP ngayon, mga Barbie, mga tisay. So, yun, si Annabelle tsaka si Johnson yung inakyat nila. Pero okay sila, yan, si Pampanga, si McClellan, sila din naman ng okay eh. The rest wala na eh. Sino pa ba? McClellan, si Turnley. Hindi scripted ang sagutan ni Turnley eh. Sino pa? Si Demesa, yun yung tatlo, sila din. The rest wala na. Actually, ayun nga, likes, ayun pa nga yung sinasabi ko kanina. Guys, Tarlac, si Alexandra Mata, may mga butas yung performance ni Alexandra Mata. Pero kung ganda talaga. Tapos, nadagdagan pa ng Q&A ni Mata. Pero madali na yun, konting practice pa dito kay Alexandra Mata. Kung gusto niyang bumalik, kayang-kaya. Kasi, ito yung ganda nito, parang Katrina Johnson din eh. Siya yung kahulman ni Katrina Johnson, si Mata. So kung gusto niyang bumalik, kailangan niya talaga mag-practice lalo na sa Q&A. Finally, windra na daw si Katrina, sabi ni Era. Hindi ka pa natutulog, Era. Yung tuwa ni Annabelle nung tinawag siya ng BBP Globe 2025. True, ramdam na ramdam ko din yung genuineness. Kasi 'di ba, nasubaybayan nga natin si Annabelle, 'di ba? Kaya kahit tayo happy rin naman. Hindi tayo bibigyan ni Katrina laban niya sa MI. True, me, excited na rin ako sa laban ni Katrina sa MI, pero next year pa 'yon, matagal pa. Ayan, si Mir na muna yung abangan natin.
Rara, Makati City maganda. Opo, si Makati City, Binibini Playtime. Oh, Binibini Playtime si Makati. Si Makati City, napapag-usapan na yan nung mga una. Tapos, kanina, hindi na rin kagulat-gulat na pumasok siya sa semis kasi siya yung nagbibining playtime. Pag binibining playtime ka, matik siya, di ba? Papasok ka talaga sa semis. Kaya yung iba parang ang tanong, saan nanggaling si Makati? Kasi nga siya si playtime. Tama ba? Si Makati ba si playtime? O siya yung naka-pink no, number 3. So yun, ang problema lang kay Makati, Q&A. Q&A din. Ito na naman tayo sa mga rehearse answer. Very templated, halatang templated yung sagutan. Si Andrea Endicio naman, okay si Andrea Endicio. O nga, may nag-mention kasi Quezon Province. Okay siya. Maganda yung swimsuit niya, evening gown niya, tsaka Q&A niya. Hindi mo na lang talaga maipush. Hindi mo na lang talaga maiakyat kasi kung face card, Katrina Johnson talaga tsaka si Annabelle. Plus yung runner-up, mga face card talaga. Labanan talaga ng face card. Ayun talaga, face card talaga yung mag-aangat sa'yo. Kahit sabihin mo pare-parehas kayo, Q&A, evening gown. Kung wala talagang ganda, hindi ka talaga aangat. Halos magkawangis gown ni Atisa and Annabelle. O nga no, ganda-ganda ako sa gown ni Annabelle kanina eh. Kasi yung gown na yun, sabi ko parang ito yung gown na dun sa local provincial pageant na sinalihan niya. Parang gano'n. O nga no, halos magkaparehas no. Pampanga, nasagot ko na kanina. Joan Turnley nga, nasagot ko na kanina. Thoughts mo naman sa laban ni Mirna? 50-50. 50-50. Kasi kahit pilitin ko yung sarili ko, hindi talaga si Mirna yung hanap ng ng MI. Pero tingnan lang natin. Hindi ko talaga siya nakikita na siya yung hanap ng MI. Pero tingnan nga natin. Wala daw kami kanina, sabi ni Jade. Ang hirap, ito, sabi ni Trisha, ang hirap intindihin kanina yung mga tanong, nag-title holder. Opo, mahirap. Kaya buti na lang iba matalino. Nagets agad nila. Kagaya ng talong kay Maclellan, yung Father's Day. Yung inherit ba yung sinabi ni Diana Moreto? Hindi ko na-gets kung inherit ba yung ibig niyang sabihin. Buti na-gets agad ni Maclellan. Maganda yung sagot doon ni Maclellan, ha? Based on personal experience. Tsaka yung pagkakabuga niya, hindi nga sound rehearse, ganyan. Naipasok niya pa yung single mom, di ba? Hirap kami maghanap ng live. May mga nag-live na sa Facebook, pero ayun nga, live mula dun sa TV5. Ako lang ba medyo rehearse or first mga sagot ni Annabelle? Hindi, that's car feel left. Hindi rehearse. Actually, yung buga niya nga kung ano na lang masabi eh. Walang alam mo yon yung mga bugahan ni Annabelle. Walang mga parte-parte. Kung ano na lang yung ilabas ng bibig, yun na lang eh. Puro na lang na-experience ko yan, na ganun ko yan. Yung kung ano na lang, kaya nga very unique eh. Kaya nga nagustuhan ko eh. Hindi masakit sa tenga. Yung parang kung ano na lang ibuga ng bibig niya, yun na yun. Paldo Camp ng AQ. Ay, oo nga no, lahat ba sila aces and queens? Oo nga pala, oo. Lahat sila aces. Siya lang ng top 14, hindi daw like GPT. Pero meron pa din dyan. May mga ilan pa din. Unang kita ko pa lang kay Katrina sa evening gown, plakado like prototype ng MI. Sabi ni Trisha. Totoo, evening gown ni Katrina Johnson, Louis Pangilinan. Actually, hindi ko siya na anong Louis Pangilinan. Maraming Louis Pangilinan gown kanina eh. Sana yung Orient ang title holder, sabi ni Martin. Hello, isang kamay lang hawak. Baka na-carry the way lang, Martin. Guys, lag ako. Papasensyahan nyo na. Naulan kasi sa amin. Sino nag-MI? Katrina Johnson. Again, yung winners po natin, Miss International, Katrina Johnson. Miss Globe, Annabelle McDonnell. First runner-up,
Dalia Varde Katab, and second runner-up, Kathleen Espenido. And napredict ko po silang lahat. Especially yung top. Saan yung rock bottom? Rock bottom na Annabelle ba? Pati yung isa din same here niya, candidate number 19. Ata, yung pwede rin sa Sweet Girl ang PES. Sino yung 19? Sabi, hello. So, yun, alam ko naman lahat naman tayo satisfied sa winners. Wala namang ano ngayon. Wala namang mga 50-50 sa result. Parang last year din na lahat, nung nanalo si Mirna, lahat, si Mirna Esguera yan. So, lahat naman ngayon, no, satisfied sa resulta. Kasi hindi rin naman ganoon kadami yung interesado, kaya lahat talaga satisfied. Ang nakakainis lang talaga yung live. Yung live lang talaga. Ayun lang. Pero the rest, okay naman. Slate ang mga iligan ngayon, sabi ni Mario. Yes! O nga pala, no, iligan si Annabelle. Tapos like, MUPH iligan si Juliana. O nga, no. Slade daw ang mga tiga Iligan City, Lanao del Norte. Yun. Glossy, sabi ni Sabi. Yes, satisfied din ako sa production. Lahat. Yung ano lang talaga, yung live lang talaga. Masyado nang napagdamot. Pero nagigets ko rin naman ng organization. Kasi nga, kung doon talaga papabor sa nakakuha ng rights, edi sige. At least nakapanood naman tayo. Ganito rin naman tayo dati. Nung mga 2010, 11, 12, delayed din naman yung mga pinapanood natin eh. Nasanay lang siguro talaga tayong real time ang mga pinapanood natin. Kaya ganito tayo naggagalaiti kanina, pero okay lang. Time din daw ng Quezon Province, sabi ni Shabby. Yes! Yun nga sabi ko kanina, magaling din sa Andrea Endicio. Kaso hindi na talaga mahugot. New Crown, wala. Wala na tayo napanood kaninang New Crown, di ba? Di wala. Bakit hindi ako nag-watch? Mas gusto ko po sa bahay. Hindi rin ako interesadong manood ng live. Kaya mas gusto ko pa dito sa bahay nagko-comment, ganyan. Dapat din ako muna ng judges na na mahirap mag-English. Hindi eh. Wala, may key kunin yung dalawa eh, kasi sila yung recent winners eh. So tayo mag-a-adjust, Aling Marites. Napag-iwanan ng MGPH ang Binibining Napag-iwanan ng Miss Grand Philippines ang Binibini. Hindi naman kasi MGPH hindi ko masasabi na pag-iwanan. Siguro in terms of marketing lang. Tsaka yung pa-live stream. Doon natin na i-compare kaya nabanggit mo na pag-iwanan. Pero hindi. Milya-milya pa rin ang layo ng Binibining Pilipinas. Binibining Pilipinas is Binibining Pilipinas. Una sa Araneta yan ginaganap. Tapos nakita mo yung prod nila kanina. Na kahit sabihin mo hindi sila maingay kasi ganito na lang yung mga crowns nila, still Binibining Pilipinas is Binibini. Nakita mo yung prod kanina. Nakita mo yung prod ng MGI Philippines last year, yung ginanap sa Newport Performing Arts Theater. O sino yung mas maganda yung prod? Di ba yung Binibini ngayon? Kaya Binibini is Binibini. Ayan, tapos may 1 million ang winner. Other pageants could never, sabi ni Bernice. True. Huwag natin i-compare ang ibang pageant dahil lang sa nakita natin kanina sa Binibining pinagdamot ng live stream. Hindi yun yung batayan. Hindi porket pinagdamot yung live stream, sasabihin natin all outs na yung BBP. Iba pa rin ang BBP. Prestigious talaga sila. Nag-iba daw yung tone ng voice ni Mirna, sabi ni Trish. Sang voice. Very, oo, yung sa farewell walk. Very malambot, diba? Very lambutin. Sabi ni Mark, BBP is BBB kahit ilang crown spent classic. True, ramdam mo talaga yung ano nila, yung alta pageant, ganyan. Kaya naman, wala naman akong hate sa BBP kahit mga ganyan. Kasi, yun nga, BBP is BBP. Hindi sila yung mag-a-adjust para sa atin. Ang ganda ng stage ng BBP, sabi ni Celeste. Tapos kay Binibining 11, Rizal Province, hindi na rin nakakagulat na nag-semis siya kasi si Rizal Province, parang bukang bibig na rin niya na, okay, Rizal Province. Tapos kanina, ang nagtanong sa kanya si Alice Dixon, di ba? Na tiga Rizal Province, yun daw si Alice Dixon.
Scripted. Sorry, scripted din ang sagutan niya. Parang sumakit din ang tenga ko kanina. Natatawa ako sa reaction ni Annabelle. Bakit? Ang genuine nga, di ba? Authentic. Genuine. Quezon Province, sasagot ko na kanina. Yung kay Andrea. Very MI code daw ang new winner, sabi ni Zoe. Yes po. Yes po. Deserve naman na talaga ni Katrina Johnson. Siya na talaga yung next in line. Pero kung hindi nag-perform si Katrina Johnson, tapos siya yung nanalo, yun talaga yung questionable. Questionable yun. Nag-perform si Bakla eh. Siya na yung next in line, tapos nag-perform pa siya. Hindi na talaga questionable yun. Kaya, masayang-masaya ako sa kanya. Same with Annabelle. So yun lang guys, 12:44 na. Lahat naman tayo ay satisfied sa nangyari. Maraming salamat sa panonood and magkita-kita tayo sa susunod na linggo dahil umpisa na po ng supranational. Doon naman tayo tututok. Supranational. Kenneth Kabungkalan, Tara Valencia. Yeah, sa may mga pasok bukas, good luck sa first day of school. Sa may mga trabaho, good luck din. Bye guys! Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.